araw ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang kasong yumanig sa loob ng isa sa pinakamahigpit na bilangguan sa Amerika. 19 na taong gulang pa lamang noon si Reggie Cole nang siya ay mapadpad sa isang lugar na kilala sa karahasan, takot at kawalan ng pag-asa. Doon ay kinailangan niyang harapin ang pinakakinatatakutang tao sa loob ng kulungan. Ito ay ang isang bilanggong tinaguriang El Diablo o ang demonyo sa loob ng kulungan. Ngunit paano nga ba nagtagpo ang landas ng isang batang bilanggo at ng hari ng kulungan? Ano ang nangyari sa kanilang unang pagharap at paano nauwi sa isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang isang komprontasyong nagsimula sa takot at karahasan? Ito ay isang kwentong puno ng tensyon, mga pagsubok na lampas sa imahinasyon at isang wakas na walang sino man ang makapaghuhula. Ito ang kwento ni Reggie Cole, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na lugar, maaaring may mabuong kwentong magbabago ng buhay magpakailanman. At bago natin himay-himayin ang detalye ng buong kasong ito, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Bata pa lamang si Reggie nang lumipat ang kanilang pamilya sa Los Angeles noong taong 1985. Lumipat sila sa isang mapanganib na lugar kung saan patuloy na tumataas ang krimen at karahasan at marami ring mga gang ang aktibong kumikilos sa komunidad. Si Reggie ang bunso sa 2 lalaki at 2 babae. 10 taong gulang pa lamang siya noon nang ang isa niyang nakakatandang kapatid na si Kenny na 15 taong gulang noon ay sumali sa isa sa mga mararahas na gang sa kanilang lugar. Habang lumilipas ang panahon, lalo siyang nasangkot sa mabibigat na problema at ang gang na kinabibilangan niya ay madalas magkaroon ng sagupaan at armadong alitan laban sa isa pang grupo. Isang araw, naglungsad ng biglaang pag-atake ang kalabang gang laban sa grupo ni Kenny. Sumakay sila sa kanilang sasakyan habang dala ang kanilang mga armas at mabilis na nagtungo sa lugar kung saan nagtitipon ang gang ni Kenny. Pagdating nila doon, agad nilang pinaulanan ng bala ang grupo ng mga taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Kasama si Kenny sa mga iyon at sa kasamaang palad, nasawi siya sa insidenteng iyon. Matinding dagok iyon para kay Reggie. Labis siyang nasaktan, ngunit pilit niyang ibinuhos ang kanyang oras sa pag-aaral upang mailihis ang kanyang isip at subukang kalimutan ang nangyari sa kanyang kapatid. Ginawa rin ng kanyang pamilya ang lahat upang tulungan siyang makabangon mula sa mabigat na pinagdadaanan, ngunit mas malakas pa rin ang impluwensya ng kapaligirang kanyang ginagalawan. Dahil malapit siya sa kanyang yumaong kapatid na si Kenny, naging malapit din siya sa mga kaibigan at kakilala nito sa mundong ginagalawan ng kanyang kuya. Taon-taon, unti-unti siyang lumalayo sa kanyang pag-aaral hanggang sa tuluyan na siyang huminto at sundan ang yapak ng kanyang kapatid sa buhay ng krimen. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang magkawatak-watak ang kanilang pamilya at maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang 2 kapatid na babae ay nag-asawa at namuhay ng magkahiwalay kasama ang kani-kanilang asawa. Ang kanyang ama naman, matapos makipaghiwalay sa kanyang ina, ay lumipat din at namuhay ng mag-isa sa ibang lugar. Sa huli ay wala nang naiwan sa bahay kasama ni Reggie kundi ang kanyang ina. Hindi na siya nakontrol ng kanyang kawawang ina at araw-araw nitong nasasaksihan kung paano siya lalong lumalayo at nalulubog sa maling landas. Sinubukan siyang tulungan ng asawa ng kanyang kapatid na babae at inalok siya ng trabaho sa kumpanya nitong nag-aayos ng mga tubo at linya ng tubig, ngunit tumanggi si Reggie dahil iba na ang mundong kanyang ginagalawan. Sa mga panahong iyon ay nagsimula na siyang magtanim at magbenta ng marijuana. Hindi naman siya agad nasangkot sa malalaking krimen, ngunit dahil sangkot siya sa bentahan ng marijuana at iba pang illegal na substansya, hindi na ikinagulat ng mga tao nang una siyang maaresto sa edad na 16.
Nakita siya ng mga pulis sa kalye at sinubukan siyang tanungin, ngunit tumanggi siyang makipagtulungan at nagtangkang tumakas. Hindi nagtagal, muli siyang naaresto dahil sa pagdadala ng armas. Sa kasamaang palad, tuluyan niyang sinundan ang yapak ng kanyang kapatid sa mundong iyon at karamihan ng kanyang kinikita ay mula sa pagbebenta ng marijuana. Sa kabila ng kanyang pagkakasangkot sa gang, hindi pa siya noon nadadamay sa mga mararahas na alitan. Ngunit nagbago ang lahat pagkalipas ng ilang taon. Noong taong 1975 nang si Reggie ay 19 na taong gulang, naaresto siya dahil sa pagpatay sa isang lalaki malapit sa isang kilalang bahay aliwan sa kanilang lugar. Kinasuhan si Reggie at matapos nga ang paglilitis ay napatunayang siya ay may sala. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong at ipinadala sa Calipatria Prison. Ito'y isa sa mga pinakamapanganib at mararahas na kulungan sa Amerika. Suot ang kulay kahel na uniforme na palatandaan na siya nga ay bagong bilanggo. Sumakay si Reggie kasama ang iba pang nakakulong sa isang bus na magdadala sa kanila patungo sa bilangguan. Patuloy na bumibiyahe ang bus sa mga lansangan hanggang sa tuluyan nitong iwan ang syudad at pumasok sa isang daang tila walang patutunguhan. Wala siyang makita sa paligid at habang nakatanaw siya sa bintana ng bus, puro disyerto lamang ang kanyang nakikita. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nasilayan na nila mula sa malayo ang Calipatria Prison. Isa itong napakalaking pasilidad na binubuo ng maraming gusali at nakatayo sa malawak na lupain. Nasa gitna ito ng kawalan at parabang isang libingan kung saan dinadala ang mga taong itinakwil na ng lipunan upang gugulin ang nalalabi nilang buhay sa pag-iisa. Mula pa nang umalis sila sa korte ay kinakabahan na si Reggie. At habang papalapit ang bus sa bilangguan, ay lalo ring tumitindi ang kanyang kaba. Pagkatapos pa lamang nila sa unang gate ng kulungan, ang unang bagay na napansin niya ay ang matapang na amoy ng dumi ng hayop na bumabalot sa buong lugar mula sa kulungan ng mga hayop sa loob ng pasilidad. Ibinaba ni Reggie ang kanyang ulo habang nakatali ang kanyang mga kamay sa upuan at sinubukan niyang baliwalain ang amoy, ngunit wala itong naitulong dahil napakatapang at napakabaho nito. Pagdating ng bus, tumawid ito sa isang napakalaking bakod na nakapalibot sa buong bilangguan at agad napansin ni Reggie na ito ay may kuryente at sinasabing kapag nahawakan mo ito ay agad kang mamamatay, kaya alam ito ng lahat ng bilanggo at walang sino man ang nagtatangkang lumapit doon. Bukod sa bakod na may kuryente, mayroon ding panloob na bakod na hindi naman electrified, ngunit kapag nalagpasan mo ito ay saka mo pa lamang mararating ang mas malaki at mas delikadong bakod na may kuryente, kaya malinaw na hindi maaring isipin ng mga bilanggo ang pagtakas sa lugar na ito sa pamamagitan ng mga bakod dahil ang layunin ng ganitong sistema ay para ang mga bantay ay makapag-focus sa loob ng bilangguan sa halip na sa mga pader at hangganan nito. At dahil ang mga gwardya sa kulungang ito ay kakaunti kumpara sa mga bilanggo na nasa ratio na 1:50, kung saan bawat 50 preso ay may isang bantay lamang at 3 buwan pa lamang bago dumating si Reggie, nagkaroon ng isang kilalang insidente kung saan ang 5 bilanggo ang nakipagsagupaan sa mga gwardya na nauwi sa pananaksak ng 8 bantay gamit ang mga patalim na ginawa nila mismo sa loob ng kulungan, at kahit nga walang namatay sa 8 gwardya ay naging malaking balita ito na kumalat sa buong estado ng California na narinig ng lahat. Dumating ang bus na sinasakyan ni Reggie at ng mga bagong bilanggo sa pasilidad at nakita niya ang karamihan sa mga dating preso ay nasa labas na bakuran ng kulungan at nakatitig sa kanila habang bumababa ang mga bagong dating. At nang huminto ang bus, lumabas ang isang gwardya at isa-isang tinawag ang mga bagong bilanggo mula sa listahan na hawak niya bago sila dinala sa inspection room kung saan sila ay hinubaran ng walang saplot upang matiyak na walang nakatagong bagay sa kanilang katawan, at pagkatapos noon ay pinasuot sila ng uniforme ng bilangguan at kalaunan ay sila'y dinala sa kani-kanilang selda.
Ang mga selda sa bilangguan na ito ay parang mga libingan dahil may 4 na pader ito at semento ang kisame na walang bintana at maging ang pinto ay gawa sa makapal na bakal na may maliit na siwang sa gitna na binubuksan at isinasara mula sa labas at sa loob nito ay may double bed, lababo at inidoro. Pumasok si Reggie sa kanyang selda at sinimulan niyang tingnan ang paligid habang lumilinga siya sa kaliwa at kanan hanggang sa mapansin niya ang isang tao na natutulog sa ibabang kama at ito ang kanyang kasama sa selda. Sa sandaling makita siya ng taong ito ay agad umiwas ang tingin ni Reggie sa kanya at hindi nakipagtinginan dahil kahit magkasama sila sa iisang selda at siya ang taong madalas niyang makakasama sa lahat ng oras ay hindi niya ito kilala kaya ayaw niyang makapagsimula ng gulo nang hindi sinasadya dahil maaaring mapanganib ito. Naniniwala si Reggie na para mabuhay sa lugar na ito ay kailangan niyang iwasan kahit ang pakikipag-usap sa ibang bilanggo, kaya pagpasok niya sa selda ay nanatili siyang tahimik at kahit hindi niya ito tinitingnan ay ginamit niya ang pagkakataon upang umakyat sa kanyang kama at humiga ng nakatihaya habang nakatingin sa kisame. Sa unang linggo pa lamang niya sa bilangguan ay agad niyang napagtanto kung gaano kapanganib ang lugar na ito at para mabuhay ay kailangan niyang maging maingat sa lahat at sa lahat ng tao at ang unang aral na naranasan niya ay nang biglang pumasok sa kanilang selda ang isang grupo ng mga bilanggo at ang kanyang kasama sa selda ay sinubukang maging magalang at maayos sa kanila upang hindi sila saktan, ngunit bigla itong inatake ng mga ito, binugbog at pinagsamantalahan sa sexual na paraan habang si Reggie ay nasa itaas ng kama nagising ngunit pilit na hindi kumikibo at nagkukunwaring tulog upang siya ay hindi mapahamak. Dahil hindi lumaban o nanlaban ang kanyang kasama sa selda, paulit-ulit itong nangyayari at sa tuwing pumapasok nga ang mga bilanggo sa kanilang selda ay ganoon pa rin ang ginagawa sa kanya habang si Reggie sa itaas ay patuloy na nagkukunwaring tulog kahit naririnig niya ang lahat ng nangyayari. Mula noon ay mas malinaw na sa kanya na kailangan niyang lumaban para mabuhay sa lugar na yun. Napansin din niya na maraming bilanggo ang may mga patalim na gawa lamang sa kamay gamit ang mga ordinaryong bagay na ginagawang sandata kaya napagtanto niyang kailangan din niyang gumawa ng kanyang sariling patalim at ang tanging gamit na mayroon siya ay ang kanyang toothbrush kaya gamit ang bato ay sinimulan niyang patalasin ang dulo nito hanggang sa maging matalim ito at handa nang gamitin kaya naging sandata niya ang kanyang toothbrush. Araw-araw ay pinapayagan ang mga bilanggo na lumabas sa panlabas na bakuran ng kulungan at habang pinagmamasdan ito ni Reggie ay napansin niya na karamihan sa mga preso ay may kanya-kanyang grupo o gang at naramdaman niya agad na kailangan niyang sumali sa isang gang na magproprotekta sa kanya at susuporta sa kanya. Ngunit ang problema ay mahirap para sa mga bagong bilanggo na tulad niya ang agad na matanggap kaya kailangan muna nilang patunayan ang kanilang sarili. Sinimulan niyang hanapin ang isang gang na malapit sa kanyang dating grupo na kinabibilangan niya bago siya maaresto at sinubukan niyang obserbahan ang sitwasyon mula sa malayo nang hindi nagpapakita ng atensyon dahil alam niyang kapag napansin siya ng iba ay para na rin siyang hinatulan ng kamatayan kaya pilit niyang iniiwasan ang gulo hanggat kaya pa niya. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa loob ng bakuran ng bilangguan, bigla siyang napalibutan ng isang grupo ng mga bilanggo at halatang isa itong gang at ang kanilang pinuno ang lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang leeg at idinikit siya sa bakod na nakapalibot sa panlabas na bakuran at habang nakadiin siya roon ay ramdam ni Reggie na nakatutok ang mga mata ng lahat ng bilanggo sa kanya. Alam ng bawat bilanggo sa bakuran kung ano ang nangyari roon at naalala ni Reggie ang matinding pang-aabusong dinaranas ng kanyang kasama sa selda kaya sa sandaling iyon ay malinaw sa kanya na kung hindi siya kikilos ay magiging ganoon din ang kapalaran niya at makikita rin siya ng lahat bilang madaling puntirya kaya kailangan niyang lumaban sa mga oras na yun. Sa isang iglap,
Mabilis na kumilos si Reggie at inilabas ang kanyang matalim na toothbrush at biglang sinaksak ang malaki at matipunong lalaki sa tagiliran nito, at ang saksak ay hindi para pumatay kundi para lamang magbigay ng babala at ipakita sa lahat na hindi siya isang taong basta-basta na lang aatakihin, dahil kung papatayin niya ito ay tiyak na gagawa ng mabibigat na hakbang ang mga gwardya laban sa kanya at maaari pa siyang humantong sa mas matinding kaparusahan sa hinaharap, kaya ang layunin lamang nito ay takutin sila at ipakita ang kanyang paninindigan. Pagkatapos ng saksak, agad na nagkawatak-watak ang grupo at kumakapit sa kanya, at kahit ang malaking lalaki na humahawak sa kanya ay umatras upang maiwasan ang panibagong atake, at dahil nga sa ginawa ni Reggie ay agad siyang itinuring na isang mapanganib na tao at nagsimula siyang magkaroon ng pangalan sa loob ng kulungang iyon. Matapos ang insidenteng iyon, isang gang na tinatawag na 49 ang lumapit at tinanggap si Reggie upang sumali sa kanila, at dito sa wakas ay nahanap niya ang hinahanap niya. Isang grupo na magbibigay sa kanya ng proteksyon dahil ito lamang ang paraan upang mabuhay siya sa lugar na iyon. At sa wakas, nakahanap siya ng puwang para sa kanyang sarili sa gitna ng mapanganib na mundong iyon. Sa kabila ng dami ng gang sa loob ng Calipatria Prison, lahat ng ito ay tila nasa ilalim ng iisang tao, isang lalaki na itinuturing na hari ng lugar na iyon, ang pinakamarahas at makapangyarihang bilanggo na si Eddie Clark, na binansagan nilang El Diablo, na ang ibig sabihin ay Diablo sa wikang Espanyol. Para kay El Diablo, ang kulungan ay hindi lang basta tahanan kundi negosyo rin niya, dahil may mga operasyon ng pagpupuslit ng droga at iba pang ilegal na gamot na tuloy-tuloy na nangyayari sa loob ng bilangguan, at lahat ng ito ay kontrolado niya, kaya nakabuo siya ng sarili niyang maliit na imperyo ng droga sa loob mismo ng kulungan. Lahat ng tao roon ay takot sa kanya at iniiwasan ang kanyang impluwensya, at maging ang mga gwardya ay tila kinikilala ang kanyang kapangyarihan sa lugar na iyon, kaya binibigyan pa nila ito ng ilang espesyal na pribilehiyo para mapanatili ang katahimikan kahit na sa totoo lang ay kontrolado ng takot ang sitwasyon. Sabihin man na may kapayapaan sa lugar na iyon, ang totoo ay maaari itong sumabog anumang oras, dahil karamihan sa mga bilanggo ay sangkot sa mga kasong pagpatay o napakarahas na krimen, kaya ang lugar na ito ay maaaring maging impyerno sa kahit anong sandali, at ang mga gwardya ay pilit na pinapanatili ang kaayusan kahit pa kailangan nilang magbigay ng mga konsesyon kay El Diablo upang maiwasan ang mas malalang kaguluhan. Sa ganitong paraan, tuluyang nakontrol nga ni El Diablo ang buong kulungan, at walang sino man ang nagtatangkang lumaban o sumalungat sa kanya, maging bilangguman o gwardya. Para naman kay Reggie, unti-unti siyang naging komportable sa bago niyang kalagayan sa gang, dahil hindi lang siya nakaramdam ng seguridad, kundi pakiramdam niya ay muli siyang naging tao at may halaga, dahil nakakalabas siya kasama ang kanyang grupo para maglaro ng basketball o kaya ay umupo sa bakuran at mag-usap ng walang takot. May mga tao siyang kasama na pinagkakatiwalaan, at ramdam niyang may mga taong handang sumalo sa kanya kung may mangyari man. At tulad ng ibang bilanggo, alam din ni Reggie na kailangan niyang umiwas kay El Diablo at hindi kailanman dapat mapunta sa atensyon nito. Alam ng lahat ang kwento ni El Diablo na kahit 34 na taong gulang pa lamang siya, ay 20 taon na ng kanyang buhay ang ginugol niya sa loob ng kulungan, at kahit noong teenager pa lamang siya at napunta sa juvenile prison sa edad na 13, ay nakagawa na siya ng matinding karahasan kung saan binugbog niya ang isa pang kabataan hanggang sa mamatay, kaya maaga pa lang ay kinikilala na siyang isang ganap na marahas at mapanganib na tao. Pagkalabas niya ng juvenile prison matapos mag-edad ng 18, bumalik si El Diablo sa mundo ng mga gang, at hindi nagtagal, muli siyang naaresto matapos pasukin ang bahay ng isang matandang babae, saktan ito at patayin ang anak nitong nagtangkang ipagtanggol ang ina sa harap mismo ng kanyang mga mata. At mula sa araw na iyon ay hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong, kaya malinaw na ang ganitong halimaw ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon.
Ang malaking problema ay pabago-bago ang ugali ni El Diablo at kaya rin niyang bigla na lang baliktarin kahit ang mga taong pinakamalapit sa kanya, kaya walang sino man ang ligtas sa paligid niya, at dahil siya ang hari sa lugar na iyon ay lagi niyang nakukuha ang anumang gusto niya, anuman ang klase ng sitwasyon. Sa sumunod na 2 taon, medyo naging tahimik ang buhay ni Reggie sa loob ng bilangguan at nananatili siyang malayo kay El Diablo. Hindi rin siya nasangkot sa kahit na anumang gulo at wala rin siyang ginawang kaaway, kaya lumipas ang panahon ng maayos at umabot pa ng 4 na taon ang katahimikan sa loob ng kulungan. Sa loob naman ng mga taong iyon ay ginamit ni Reggie ang kanyang oras at lakas sa pag-ehersisyo at pagpapalakas ng katawan, kaya kahit papaano, unti-unti siyang nagkakaroon ng mas maayos at matipunong pangangatawan, at ang dating payat na binatilyo na pumasok sa kulungan sa edad na 19 ay naging isang 24 na taong gulang na lalaking may malakas na katawan at nagkaroon ng malinaw na pagbabago sa kanyang pisikal na kaanyuhan. Buti na lamang, nagtuon si Reggie sa pagpapalakas ng kanyang katawan dahil sa mga darating na pangyayari ay kakailanganin niya ang lahat ng kanyang lakas. Habang lumilipas ang panahon ay lalong lumalala ang sitwasyon ni El Diablo dahil naging adik siya sa alak at halos palaging lasing, at kapag pinagsama ang karahasan at kalasingan ay nagreresulta ito sa mas malalang sitwasyon kaysa sa maaaring isipin ng kahit sino, at maging ang mga malalapit sa kanya ay nagsimulang matakot sa kanya dahil sa isang maling tingin lamang ay kaya niyang manakit, manaksak o gumawa ng mas masahol pa. Sa paglipas ng panahon ay lalong naging magulo at baliw ang sitwasyon ng mapanganib na taong ito, at araw-araw kahit na nakaiwas si Reggie sa kanya sa loob ng 4 na taon, iniisip nitong darating pa rin ang pagkakataon na magtatagpo sila sa isang direktang banggaan. Noong Oktubre nga ng taong 2000, nasa bakuran ng kulungan ang mga bilanggo nang biglang may isang preso na kumuha ng maliit na bato at ibinato ito sa likod ng isang gwardya, kaya agad inutusan ng mga bantay na humiga sa lupa ang lahat ng bilanggo upang isagawa ang paghahanap. Sa gitna ng paghahanap, napansin ng isa sa mga gwardya ang isang patalim na gawa sa loob ng kulungan na nakahagis sa lupa, at maaring itinapon ito ng isa sa mga bilanggo bago pa man sila halugugin upang hindi mahuli na hawak ni ito. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga gwardya, pagmamay-ari ito ng kasamahan ni El Diablo na itinuturing na pinakamalapit at pinagkakatiwalaang tao nito. Itinaas ng gwardya ang patalim at tinanong kung sino ang may-ari noon, ngunit walang kahit isang bilanggo ang nagsalita, kahit marami sa kanila ang alam kung kanino iyon, dahil alam nilang kapag may nagsalita ay para na rin niyang hinatulan ang sarili niyang kamatayan, at alam ng lahat na gagawa ng hakbang si El Diablo para protektahan ang kanyang kanang kamay. Sa sandaling iyon ay nakahiga rin si El Diablo kasama ng ibang bilanggo, at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo habang umiikot ang kanyang paningin sa mga tao sa bakuran na para bang naghahanap ng masisisi. At sa isang pagkakataon, napunta ang kanyang tingin kay Reggie na kasalukuyang gumagawa ng trabaho sa labas ng bakuran dahil pinapayagan ng administrasyon ng kulungan ng ilang bilanggo na gumawa ng manual na trabaho sa loob ng bilangguan, kaya binigyan si Reggie ng tungkuling magpinta ng isang pader sa labas ng bakuran habang nakahiga rin siya sa lupa tulad ng iba at may hawak na brush. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata ay agad naramdaman ni Reggie na siya ang napili, at alam niyang may masamang binabalak si El Diablo laban sa kanya. Itinaas nga ni El Diablo ang kanyang kamay at itinuro si Reggie habang sinasabi sa mga gwardya na iyon daw ang may-ari ng patalim. Sa mga sumunod na segundo ay mabilis na nag-isip si Reggie at tinansya ang magiging kahihinatnan ng sitwasyon, dahil kahit idagdag man sa kanya ang kaso ng iligal na paghawak ng armas ay wala na itong mababago sa kanyang sintensya na habang buhay na pagkakakulong. Ngunit para sa kanya, ang mas mahalaga sa mga oras na yun ay ang kanyang reputasyon at katayuan sa loob ng bilangguan, dahil kung tatanggapin niya ang maling paratang ni El Diablo ay makikita siya ng lahat bilang mahina at muli siyang magiging target, at mas marami ang lalakas ang loob na lumapit sa kanya bilang madaling biktima.
Sa sandaling iyon ay malinaw kay Reggie na tulad ng ginawa niya noon sa malaking bilanggo na sumubok umatake sa kanya sa unang linggo, kailangan niyang muling tumindig ngayon laban sa Diablo ng Calipatria Prison. Pagkalapit ng mga gwardya at tinanong si Reggie tungkol sa patalim, agad ang sagot niya na hindi iyon sa kanya, isang maikling pangungusap lamang na binubuo ng ilang salita, pero iyon ang naging simula ng pagbabago ng kanyang buong buhay. At mula sa sandaling iyon ay opisyal na siyang itinuring na hayagang kalaban ni El Diablo sa harapan ng lahat. Labis na nagulat ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Reggie at maging ang mga gwardya ay hindi nakapagsalita. Lahat ay nagtaka kung paano naglakas loob ang isang bagong bilanggo na harapin si El Diablo sa ganoong paraan. At bagaman hindi na direktang humarap si Reggie pagkatapos noon, alam na alam niya kung anong klaseng sitwasyon ang kanyang kinabagsakan dahil malinaw na siya na ngayon ang naging kaaway ni El Diablo. Sa mga sumunod na linggo matapos ang insidenteng iyon, palaging alerto si Reggie at laging inaasahan na maaaring atakihin siya ni El Diablo o ng mga tauhan nito anumang oras, at kahit sa gabing habang siya ay nakahiga sa kanyang kama, hindi siya makatulog ng maayos dahil sa kanyang kaba, at tuwing lalabas siya sa bakuran, laging nakamasid siya kay El Diablo at sa mga malalapit sa kanya, at pilit din niyang iniiwasan ang makalapit at sinisikap niyang manatiling malapit sa mga gwardya o sa lugar na nakikita siya ng mga ito upang hindi siya mabiktima ng anumang plano laban sa kanya. Ngunit isang buwan ang lumipas noong Nobyembre taong 2000, habang naglalakad si Reggie sa bakuran ng kulungan, napansin niyang papalapit sa kanya si El Diablo na hindi man lang nagtangkang magtago o lumapit ng palihim, kundi diretso ang kanyang paglapit sa kanya. At habang papalapit ito ay unti-unting tumindi ang tensyon hanggang sa tuluyan itong makalapit at hawakan ang balikat ni Reggie gamit ang kaliwang kamay, at sa isang iglap ay sinaksak siya sa tagiliran gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi ito tipo ng saksak upang wakasin ang kanyang buhay, pero ito ay isang masakit na mensahe na tila nagsasabing limitado na ang natitirang oras ni Reggie sa kulungan. Matapos bunutin ng patalim mula sa katawan ni Reggie ay basta na lamang itong inihagis ni El Diablo sa damuhan at lumayo na parang walang nangyari, habang si Reggie ay napahawak sa kanyang sugat na dumudugo, at kahit nakita ng ibang bilanggo ang insidente ay walang sino man ang nagtangkang tumulong. Lahat ay umiwas ng tingin na para bang wala silang nakita, at maging ang mga gwardya ay walang ginawang aksyon. Patuloy na pinipisil ni Reggie ang kanyang sugat upang bawasan ang pagdurugo, at makalipas ang ilang minuto ay tumunog ang bell na senyales na nga natapos na ang break, kaya lahat ng bilanggo ay kailangang bumalik sa kanilang selda. Ngunit bago iyon ay pinapila muna silang lahat sa gate para sa inspeksyon at paghahanap ng mga armas o anumang ipinagbabawal na bagay. Isa itong rutinang ginagawa pagkatapos ng break, at habang nakapila nga ang lahat ay nasa unahan si El Diablo habang si Reggie naman ay nasa likuran nito na may ilang bilanggo sa pagitan nila. Habang hawak pa rin ni Reggie ang kanyang sugat at pilit itong itinatago sa mga gwardya, meron din siyang itinatagong isa pang bagay. Ito ang patalim na kinuha niya mula sa bakuran na dati niyang inilibing sa isang butas at maingat na itinago upang magamit kapag kinakailangan. Ilang minuto bago umalis sa bakuran ay muli niya itong kinuha at inilagay sa kanyang bulsa habang nakapila para sa inspeksyon, at sa unahan ng pila ay sinimulan ng kapkapan si El Diablo ng gwardya, at nang ipinaikot ito upang kapkapan sa likod ay nakaharap siya sa mga bilanggo sa likuran niya kung saan naroon si Reggie, at sa sandaling iyon ay tinitigan siya ni El Diablo ng may pagmamaliit at may ngiting mapanukso habang patuloy ang paghahanap sa kanya ng gwardya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang habang hawak pa ni Reggie ang kanyang sugat, lumabas siya sa pila at mabilis na tumakbo patungo kay El Diablo. Itinaas niya ang kamay na may hawak na patalim at sa isang iglap ay sinaksak ito sa leeg, at sa sandaling iyon ay nanigas ang lahat sa kanilang kinatatayuan dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita.
Bumukas ang mga mata ni El Diablo sa gulat na agad napalitan ng matinding sakit habang umatras ang kanyang malaking katawan, at habang tinatanggal ang patali mula sa kanyang leeg ay pilit niyang pinipigilan ang pagdurugo gamit ang kanyang mga kamay, ngunit mabilis siyang nasasakal at hindi na makahinga. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak si El Diablo sa lupa at nagpumiglas sa sakit, at bago pa man makakilos ang mga gwardya ay agad ding humiga si Reggie sa lupa at itinaas ang kanyang mga kamay sa ulo bilang malinaw na pagsuko, habang paulit-ulit niyang sinisigaw na alam niya ang kanyang ginawa, na para bang ipinapakita niya na hindi niya inilagay sa panganib ang iba at si El Diablo lamang ang kanyang target. Agad siyang inaresto ng mga gwardya at inilagay sa solitary confinement, at buong kulungan ay inilagay sa alerto noong gabing iyon dahil ang pagkamatay ni El Diablo ay maaaring magdulot ng matinding kaguluhan, kaya lahat ng bilanggo ay ikinulong sa kanilang selda at ipinagbawal ang anumang paglabas. Sa mga oras na iyon, nahaharap si Reggie sa kanyang ikalawang kasong pagpatay na nangangahulugang kung siya ay lilitisin ay mataas ang posibilidad na siya ay maparusahan ng kamatayan, at halos wala ng tsansang makaligtas sa hatol na ito dahil nakita ng lahat ang nangyari at inamin din niya ito. Ang tanging posibleng makapagliligtas sa kanya ay ang argumento na ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili, at kahit ito ay may katotohanan, kung sakaling maniwala man ang hukom dito ay maaari pa rin siyang masentensya ng hindi bababa sa 10 taon sa solitary confinement, at sa puntong iyon ay halos wala ng pag-asa si Reggie habang unti-unti niyang nakikita ang hinaharap bilang isang madilim na daan, kahit pa iniharap sa kanya ang listahan ng mga libreng abogadong itinalaga ng estado upang ipagtanggol siya sa korte. Sa puntong iyon, hindi na masyadong inisip ni Reggie ang usapin at basta na lang pumili ng kahit sinong abogado mula sa listahan ng random, dahil para sa kanya ay pare-pareho lang din ang magiging resulta. Ngunit ang paniniwalang iyon ay lubos na mali dahil ang abogadong napili niya na si Christopher Blort ay gagawa ng isang bagay na hindi niya kailanman inakalang posible. Si Christopher na kanyang abogado ay nakadiskubre ng isang bagay na magpapabago sa lahat. Nagsimula ang lahat nang busisiin niya ang mga file ng orihinal na kaso kung saan nakulong si Reggie ng unang pagkakataon. Ang kasong pagpatay na nangyari noong taong 1974 sa harap ng isang bahay aliwan, kung saan ang biktima ay isang 29 na taong gulang na lalaki na ang pangalan ay si Felipe Gonzalez. Nang dumating ang 2 pulis sa pinangyarihan ng krimen, isang lalaki at isang babaeng pulis, natuntun nila ang tagapamahala ng bahay aliwan na si John Jones at inaresto ito para tanungin dahil iligal ang operasyon ng naturang lugar, kaya si John Jones ang naging pangunahing testigo sa kaso, at ayon sa kanyang salaysay, nakita daw niya ang lahat ng nangyari noong gabing iyon mula sa ikalawang palapag ng gusali. Ayon sa kanya ay dumating si Felipe Gonzalez sa bahay aliwan, huminto ang kanyang sasakyan, bumaba at kumatok sa pinto upang hanapin ang isang partikular na tao, ngunit sinabihan siya na wala roon ang taong hinahanap niya, kaya siya ay bumalik sa kanyang sasakyan, ngunit bigla umanong nilapitan siya ng 3 armadong kabataan. Batay daw sa kanilang mga anyo ay malinaw na sila ay mga miyembro ng gang at hinihingi umano nila ang pera ng biktima, ngunit hindi nakakapagsalita si Felipe Gonzalez sa Ingles at hindi niya sila maintindihan, at sa sumunod na sandali ay binaril na lamang siya ng 3 kabataang iyon at tumakas ang mga ito sa isang eskenita. Sinabi ni John Jones na napansin niya ang isa sa mga kabataan na paika-ika habang tumatakbo, kaya inakala niyang maaaring nasugatan ito sa pamamaril. Maaaring mula sa kanyang kasamahan o aksidenteng nabaril ang kanyang sarili. Ang pulis na unang humawak sa kaso na ito ay ito pa lamang ang kanyang unang kasong kriminal, kaya nagsimula siyang maghanap ng mga sospek na may kaugnayan sa parehong lugar kung saan nangyari ang krimen, at isa sa mga pinaghinalaan niya ay si Reggie na noong panahong iyon ay 19 na taong gulang pa lamang. Tulad ng nabanggit ay sangkot siya sa gang at nagbebenta ng marijuana, at mayroon ding tama ng bala sa kanyang paa na tumutugma sa deskripsyon ng mga kabataang nakita umano ni John.
Dahil dito, inakusahan si Reggie ng pagpatay at siya ang hinatulan at ikinulong. Ngunit habang sinusuri ng kanyang abogado ang mga file, nakakita siya ng maraming bagay na magpapatunay na walang kinalaman si Reggie sa krimeng iyon at inabot pa ng 3 taon upang patunayan na mali ang pagkakakulong sa kanya dahil hindi siya ang gumawa sa kasong iyon. Sa pamamagitan ng sayantipikong ebidensya, napatunayan na si Felipe Gonzalez ay binaril mula sa mataas na posisyon dahil ang anggulo ng tama ng bala sa kanyang katawan ay tila nagmula sa itaas na nangangahulugang imposibleng ang bumaril ay nasa parehong antas lamang ng kalsada at posibleng nanggaling ito sa isa sa mga kalapit na gusali mula sa itaas na palapag at maaaring mula sa bintana ng mismong tagapamahala ng bahay aliwan na si John na nagsabing nakita niya ang mga kabataan habang tumatakas na posibleng nangangahulugong siya nga mismo ang tunay na may kinalaman sa krimen. Bukod pa rito, walang fingerprint o DNA sa pinangyarihan ng krimen na mag-uugnay kay Reggie at maging ang mga ebidensyang magpapatunay na siya ang salarin ay wala rin. Kalaunan, binawi rin ni John ang kanyang pahayag at inamin na sinabi niya lamang sa pulisya ang nais nilang marinig kapalit ng pahintulot na ipagpatuloy ang ilegal na operasyon ng kanyang bahay aliwan. Ngunit ang pinakamatibay na natuklasan ng abogado ni Reggie ay ang sugat sa paa ni Reggie na ginamit bilang basehan ng akusasyon dahil ito pala ay lumang tama ng bala na nakuha niya noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. 5 taon yun bago ang krimeng ibinibintang sa kanya at malinaw na alam ng pulis na ito ay lumang sugat at hindi siya pilay noong oras ng investigasyon. Ngunit tila malinaw na minadali ng pulis na humawak sa kaso ang investigasyon dahil ito ang kanyang unang kasong kriminal at nais niyang magtala ng mabilis na tagumpay sa kanyang record kaya nang makita niya si Reggie na isang gang member, agad niya itong itinuro bilang suspect kahit paulit-ulit nga na sinasabi noon ni Reggie na siya ay inosente hanggang sa tuluyan siyang nahatulan. Pero habang nakakulong si Reggie, matagal din siyang nagbasa sa library ng kulungan tungkol sa batas at mga kasong may maling paratang. Kahit nasa loob siya ng bilangguan, pilit niyang iniiwasan ang karahasan at gulo, ngunit tila ang problema ang patuloy na sumusunod sa kanya kaya napilitan siyang lumaban para mabuhay sa mundong iyon kung saan siya ay nakulong dahil sa kasong hindi naman niya ginawa. Sa mga panahong pagre-reinvestigate sa kaso ni Reggie, nasa solitary confinement pa rin ito matapos ang pagpaslang niya kay El Diablo. At nang tuluyan niyang dalhin muli ang kanyang unang kaso sa korte, pinawalang sala siya sa kanyang unang kasong pagpatay. Para naman sa pagkamatay ni El Diablo, ibinaba ang kanyang kaso mula first-degree murder patungong second-degree murder at hinatulan si Reggie ng 10 taon sa solitary confinement kaugnay ng kasong iyon at sa oras na iyon ay nakapagsilbi na siya ng 8 taon sa solitary confinement na ibinilang sa kanyang sintensya. 2 na lamang ang natitira bago siya tuluyang makalaya. Matapos ngang makumpleto ang huling 2 taon ng kanyang sintensya, sa wakas ay nakalaya si Reggie noong taong 2009 matapos ang kabuoang 16 na taon sa loob ng bilangguan kung saan ay 10 taon dito ay sa solitary confinement at kahit dumaan siya sa napakahirap na mga karanasan ay pinapahalagahan pa rin niya ang muling pagkakaroon ng kalayaan. Pagkalaya niya ay pumasok si Reggie sa mahabang laban sa batas upang maibalik ang kanyang mga karapatan at sa wakas nga noong taong 2017 iginawad sa kanya ng Los Angeles ang kabayaran ng $5.2 milyong bilang kompensasyon. Siyempre ay walang halaga ng pera ang tuluyan na makakabawi sa lahat ng kanyang pinagdaanan sa loob ng kulungan. Ngunit kahit papaano, ito ay nagbigay sa kanya ng pinansyal na seguridad at pagkakataong mamuhay ng maayos sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At dyan nagtatapos ang kwentong tinalakay natin ngayon. Gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.